emergency loan. Anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away. Melody stuck inside your head. Kung i-focus kayo, kung di mo basa ang sapatos ba? Suro rin kuha niya kasi basa ba? Matod sa principal sa Pahak Elementary School, ilang problema mo ang drainage system nga mo hinungdan sa pagbaha. Ang hasol mo, kuyawan ko sa mga bata kasi madaling asbitan. Yan ay uban nga, himuuna na nilang swimming pool. Ang pag-asa ni pasidaan nga mulungtad hangtod sa Biyernes ang pag-uwan. Epekto ni sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Base sa weather model sa pag-asa sa ilang 3-day forecast, dunay mapurma nga low pressure area sa Webes na posibleng magdaog kusog nga uwan sa Kabisayan. Gahapon mag-monitor na itong weak circulation ni bungkag ni siya. Pero sa bago na itong nakita sa weather model for the next 3 days, sa Webes naatay nakita nga possible formation o pag-umol sa low pressure area within the Philippine Area of Responsibility nga atong ibantayan. Dugang ni kiblat ang ITCZ nga gikan sa Mindanao, direktang niapektal sa Central Visayas ug Eastern Visayas na nagdaog pa uwan, pagpanugtog ug pagpangilat. Jude Torres, ABS-CBN News. Nailhan na sa kapulisan ang mga suspitsado sa pagpatay sa call center agent na punog o ginakdakan og bato sa Bukirang Barangay sa Punang Bato sa Dakbayan sa Subog. Itumbok nga habal-habal driver ug laing lalaki nga nakabonet ang responsable sa krimen. Gigatong mag-birthday unta kung mga adlaw ang biktima. Si Jun Reynadela sa Police Patrol. Gibalikan sa ang dapit, di nagpaga ng patay ng sa 24 ano sa call center agent nga si Irene Adolfo. Kauban nila ang nagpangutan nga inahanap dito sa iyang kampanya. Pero man, ang iyang hinikugma nga si GC de la Serna ni Boyong Sabang. Si Irene napalgan gahapon sa buntag nga patay na o naputo sa buhog o nagbuba ang iyang na. Gito ang ginagdakan siya og bato. Base sa ebidensya nga nahibos. Ang kapulisan may mga importanteng kasayuran nga nahipos gikan sa usa ka habal-habal driver nga nagpuyo di layo sa crime scene. Nagpahin sa duwa ka tao nga nagmotorsiklo nga nipiya alas 10 niya itong Lunes sa nahisgutan ng dapit. Kita nilang gikan sa road. Ang gawas sa spy pa rin ang buwit na panglilot. Kasi panglingi ang nagsangkas. Wala na ko po ano. Ang naka-bonnet, naka-angkas. Oo, nag-angkas. Dinihiling iskina sa barangay Tito Sinusuyo. Ang Cebu City Police Office why laing gituan nga suspect nga muhaon sa mga impormasyon nga ilang nahipos. Drivers, habal-habal, nga gisakyan ni Irene o ang mga ikauban ini nga ni-appeal sa pag-angkas. Actually, may mga tinignan na rin tayong hopefully, magkaroon tayo ng breakthrough based dun sa mga CCTV na titingnan natin. Kaya nagigan sa kaya ganyan ang kaya ni Irene sa pagkarimaan dito sa sitio kita. Pulang bato, hostisya, rayon sa kabayan. Una, kaya mo maruta ni Irene ang ika-25 na tuwing adlaw na taon. Ito na siya pinagkaroon yung story para birthday. Sila po may sabado daw para makakuyutan na nakilala. Itong lang wala ang dayon. Si Jimbo, usa ka suod niyang higala, gusto nga halaran nila nila o mga pag-ampo ang iyang birthday. Siyempre,
ABS-CBN News. Gipriso ang usa ka Norwegian national nga gipasayra ng hasi sa convenience store sa Kayan sa Subo, wahin na nasamdan. Atol sa insidente si Charik Coronel sa dugang detalye. Kita sa video ang usa ka langyaw nga walay sakot nga gisug sa convenience store. Dahil kuha sa mga butang sa ilimong makahubog o gilabay sa bumbong nga pinto. Nabuak ang kapitbahin sa bumbong. Nahitabo ni gahapon sa kadlaw diha sa pagdait sa dakbayan sa Subo. Karon natambong na ang langyaw dinhi sa Police Station. Samdan ang iyang walang mata. Norwegian national ang 39 anyos na si Andre. Tulo ka tuig na siyang napuyo dinhi sa Subo. Iyang giangkon nakainom siya diha sa convenience store. 6 beers and 1 small tablet. That's more for me. Matod sa tindero nga si Jose, regular customer nila si Andre. Kung may atong higayon na lang, nagdaghang nainom ang langyaw. Natuog to pero dagang dito sa pambungan niya. Klase-klase naman ang bunang mo. Dugang pa ni Lucel, why security guard ilang tindahan, hinungdan nga wala kay na. Wala kami nasigan, o bitahan ni Andre, wala kami nasigan. Ikasakaan na si Ocaso sa tag-iya sa tindahan. Gibada-banang di mo menos sa kunga sa milyon ka pesos ang danos sa pagpanghasi sa langyaw. Charik Coronel, ABS-CBN News. Ining programa hatod kaninyo sa Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay. Ang imaasahan. Sa kalisod mga kasadya, Ipagkurban o kung magruwado. Permini mo kauban. Hanggang marating ang tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Higit 160 years ng kasama ng Pilipinas. Yan ang tibay na samahan. Kaya palitan. nangliti ang pinakapahin sa buhatan sa Department of Education din sa Central Visayas. Human sa kusog na linog sa ni sunod na aftershocks. Si Ami Perez sa eksklusibong report. Ipakita sa staff sa Department of Education sa Central Visayas ang mga likhi sa ilang building human sa intensity 3 nga aftershock gahapon. Mula sa kabunatan na nabuak ang tiles sa south. Ug kinigugong sa usa sa ilang mga pansayan na likhi sab. Nakuyawan ng admin officer na si Ida na mas magrabe pa ang danyo sa ilang buhatan kung magsigi ang aftershock. Nagyud ni siya, mga hairline pa ni sa una, but siguro tungod nga naay movement mo ni siya nga nag-alaman ng kuan ang mga hairlines ni alaman ng dako ang iyang cracks. Ipasabot sa pangu sa Education Support Services Division na nasundo na sa ilang mga in-house engineer ang tibuok building kung nadesisyonan nga ayuhon ang mga guba. Di una gamiton ang mga bahay na may natalang katawan aron di peligro alang sa mga trabahante. Dili na mo ipagamit ang CRO sa based on the recommendation from Engineer Charmy Ingayo and Engineer Noemi Guillen nga ato usang ipa-repair ang mga naigagmay nga crack sa ato ang maintenance area. Ipahibaw sab ni Handayan na way natalang dakong kadaot sa mga tunghaan sa riyon. Human sa linog nila sa gidayt ang mga tunghaan na nipatuman silang evacuation plan sa pagtayog gahapon sama sa Cebu City Central School. Nga so gipaklasihan man ang mga kwan kay dili man ingon ang kwan gyud grabe kayo ba. Pinagdil sa mga tunghaan. Pagpahibaw nila sa unsang katalagman. Ani Perez, ABS-CBN. Padayong suspendido ang tanang flights gikan padung sa Ormoc City sa Leyte tungod sa pagkaguba sa runway human sa kusog nga linog sa niaging semana. Si Jude Torres sa report. Ang Ormoc City Airport ang usa sa mga naapektuhan sa pagtayog sa magnitude 6.5 galinog sa niaging semana. Naguba ang ilang runway.
Mausap ni hinungdan nga wa pay mga biyahe sa eroplano gikan Cebu or Mok ang gitugtad sa Mactan Cebu International Airport Authority. Gitataw sa General Manager sa MCIAA, Attorney Steve Dikdikan. Padayon pa nilang gisusi kauban sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines ang runway sa Ormoc Airport nga yesterday at the airport, mukhang there was a need to shorten the runway from 1,600 to 1,400 meters na lang. It's still sufficient for ATRs. Ang ATRs are a certain plane na kanang gagmay ba? Dugang ni Dikdikan, dili paluwas nga tugpahan ang airport sa Ormoc City tungod sa nagpadayon nga aftershock. Nakita sab sa MCIAA nga wa magluwas tugpahan sa mga eroplano gikan sa Cebu. It has to do with the state of the runway. Right now, it's placements in Itabo. As I did a damage. My objective is the safety of our passengers. Dunay usa ka flight sa eroplano matag adlaw gikan sa Cebu paingon sa Ormoc ang temporaryong gisuspend sa MCIAA kanu sa mahibalik ang normal nga operasyon sa tugpahanan. Jude Torres, ABS-CBN. Dayon ang pagbaha sa hinabang sa manghihatagong mga subukan sa ikaduhang adlaw sa atong kapamilya relief campaign alang sa mga biktima sa linog sa Leyte o sa gubat sa Marawi. Atong susihon karon ang live update gikan sa Puente Osmeña na may nahimutangan sa atong drop-off point sa kalan sa atong mga kaigsunan nga biktima sa linog dito sa Leyte ingon man sa gubat dito sa Marawi. Aligre karon dili kay diabot si Kuya JT, way nagdaa karon aligre dili. Uban sa di Antonio Suminaw mga volunteer sa nga mo'y mudawat karon sa mga hinabang nga ihatag sa atong mga manghihatagon ng mga sumbuanon na Leo. Naglagip sa mga